Guys, mag-react lang tayo doon. Kwentuhan lang to guys, kwentuhan lang to ano, para makuha natin. Ito ay kwentuhan lang natin to sa mga dito sa online. So, nakita natin yung mga gwardiya nag-implement sila ng no vendors policy yata yon. So hindi ko alam kung anong area yun. Basta alam ko Pilipinas yon at may mga estudyante sa harap. So siguro school yon. Hindi ko kuanin, hindi kasi detalyado yung video. Pero may mga estudyanteng nag-react kasi nga siyempre, simpati na naman yung nakikita ng mga tao, vendors, mahirap na tao, nagsusumika para may makain, ganun, bakit ba ginanon, bakit ba, parang api-api style. So si estudyante naman, piling-pilingan siya na hero siya, that bakit ganon, ginanon niyo yung matanda, so pumorma-porma yung estudyante. So hindi nagbakya-bita pa siya ng salita, hindi mo kilala. So siguro anak siya ng medyo ma-impluwensyang pamilya, tatay niya siguro ma-impluwensya, kaya ganun siya pananalita sa mga gwardiya. So yung gwardiya naman ay medyo may pagkakuan na, yung tinatawag na harsh na, yung ibig sabihin ba kuan, medyo kuan na ba, yung ang pananalita niya ay strong na ba? Strong na. So bakit nangyayaring ganito na may mga gwardiya na medyo may, sabi nila malupit daw. Sa totoo naman talaga, depende yan sa mga gwardiya, no? Ang utos ng gwardiya, guys, isa-isahin natin ha. Ang utos ng gwardiya sa company ay utos, no? Pero may mga gwardyang piling-pilingan din. Okay? So, ulitin natin. Pagwapo na tayo. So, piling-pilingan din. Okay? Sige. Kung napapansin nyo dyan sa may mga Ortigas, dyan sa Ortigas, may mga gwardiya dyan na madaling pakiusapan. Totoo. May mga kasi maraming kuwan dyan dyan sa may Ortigas, maraming mga, parang mga gwardiya sila, pero mga naka-traffic enforcer na kuwan ba, pero gwardiya. Dati ko rin agency na dyan So, depende yan sa gwardiya. May mga gwardiya kasi talagang feel na feel nila yung authority na binigay sa kanila. So, pag nag-implement sila, the more na mahirap ka kasi, the more na mahigpit ka, lalo na dyan sa may Ortigas, the more na magkakapera ka. Diba? Kasi makikiusap sa yung mga driver Pero may mga gwardiya na, pre, nag-taxi driver din kasi ako Siya, pre, pasensya ka na pre, dati rin akong kuhan pre, ganun. Hindi ko naman kuhan May mga gwardiya madaling kausapin. Sige, buddy, huwag ka nang kuhan kasi alam mo naman, absensya ka na, talagang kuhan. Pero may mga gwardiya talaga na kuhan talaga, pil nila yung kanilang posisyon. Na yung authority ba, yung binigay sa kanila na, manghuli kayo, pil nila yun. May mga gwardiya bang, sa madaling salita ay, medyo may kayabangan. Okay, so, side muna tayo ng gwardiya guys Tingnan muna natin yung mga side ng gwardiya at saka side ng mga vendors. Anyway, so may mga gwardiya talagang kuan. Kumbaga mahigpit sa tupad ng batas. Nakikita naman ninyo yun. Isang gwardiya lang ang nagsasalita doon sa video na nagmamatapang. At yung ibang gwardiya ay alalay lang. Nag-aalalay lang sila. So siya yung pumapil na, siguro siya yung pinaka-head doon. O kaya talagang siya talaga yung pumapil na kung yan, gano'n siya. Dito ka, sama ka, gano'n siya. Hindi ko lang alam kung anong authority ang binigay sa kanya. Bakit gano'n siya magkuhan. So anyway, yun ay sinasabi ko sa security guard, utos is utos. Inutusan siguro sila na i-clear yung area, no? Mayroon kasi yung lugar na bawal ang vendors. Bawal ang vendors, no? So, pag bawal ang vendors, i-clear talaga ng security guard yan. So, yung iba talagang mga vendors ay sobrang tigas talaga ng ulo din. No? Yung bang
ang tawag doon, mga gwardiya lang naman yan eh. Walang magawa yung mga yan. Ganon. Ganon. Kaya nakakapundi rin minsan, no? Ngayon, dahil nga tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa tinatawag na sympathy, kawawa naman, ganon. Pero hindi nila inisip na yung mga vendors, yung ibang mga kuwan, ay sobrang abusado na. So kung lalabasan sila ng pangil ng regulasyon, ay magpipiling api na. So yung mga tao sa paligid ay magsisimpati na. So magiging masama ka na sa tingin nila. Ano, masama ka na sa tingin nila dahil nga naging malupit ka na eh. Hindi ka na magiging makatao sa mata ng mga taong madla, no? So, kawawa yung tao, halos walang makain, tapos nagtitinda na nga lang, ay ginanon mo ba? Ngayon, sabi ko nga, utos is utos, yun ang utos. Pero nagdidepende ngayon yan sa pagdadala ng security guard, no? So, kung ako tatanungin nyo bilang officers, bilang security guard, ay nangyari din naman sa akin yan na pinapaalis namin yung mga vendors, no? Pinapaalis namin at kiniklear namin. Pero ako, kasi Bisaya nga, isa rin akong halos wala mapuntahan dito sa Maynila at hindi ko rin alam kung saan ako pupunta ng panahon na yun. So, talagang yung tinatawag na umaalalay ako. So, nung inutusan akong alisin yung mga vendors sa area namin, ang una kong pinapakiusapan, sila lahat. Boss, pasensya na kayo kasi pinagbabawal na kasi rito eh. Baka naman, kasi urong na lang kayo ng konti doon kasi pinagbabawal na kayo rito. Sabi ganon. So, yung iba, napakiusapan. Pero yung iba talaga, sobrang tigas ng ulo. So, pupuntahan mo na naman, boss, nakakadalawa na ako sa'yo. Sabi ko, bawal na nga po dito. Dahil nga, siguro yung area na pinupunta, yung tinatarget nilang matindahan, kasi malakas talaga naman. Tulad ng area namin, daanan ng tao papunta doon sa MRT. Bus stop dito, lahat ng bumababa sa bus stop papuntang MRT, doon dumadaan sa area namin. So, lahat ng tao, ang daming tao sa umaga, grabe talaga. So, saan yung maraming tao? Doon ang maraming bibili. Since yung doon sa dulo, hawak na ng mamayayamang negosyante. May mga pwesto na ba? Talagang, alam mo naman ng mga negosyante, pag talagang, alam mo mga negosyante guys, ang tawag dyan, ang tawag dyan, talagang, yung dadapaan nila ba? Sakim-sakim talaga. Magsalita kayo ng mga negosyante hanggat maaari, dadapaan nila yung area na kikita sila. Bago nila bitawan yan, lutay-lutay na yan, gutay-gutay na, yumaman na sila, lumobo na sila. So, hindi ka makapurma pagdating sa mayaman, doon sa banda. So, dito sila sa banda sa amin. Yun na nga, pinagbabawalan ko, kasi ako yung officer doon, ako mismo ang kumakausap, at dinidiplomasya ko talaga. At hindi ko makayang attempt sa sarili ko na kunin yung paninda nila. Kaya lang, mga bandang dulo, pinagalitan na kami ng mga boss namin. At lalo na ako, ininsulto na ako. Kaya mo bang panindigan yung position mo dyan? Mukhang walang nangyayari sa ginagawa, sa kuha namin, ginanon na ako. Mukhang wala nang nangyayari, Tapos tinawag na ako ng commander ko, Libra, ba? Kaya mo ba yung position mo dyan? Dahil papalitan na kita dyan. Doon choice na ako. So, nag-uutos na ako ng mga tao ko na pag may matigas ang ulo, kunin yung paninda. Kunin yung paninda, ilagay sa opisina ko. So, kinukuha ng mga tao ko, so masama na naman tingin nila sa gwardiya. No? Masama na naman tingin nila sa gwardiya kasi nga, sobrang tigas na eh. Tapos nakasalalay na yung trabaho ng mga gwardiya. No? So, kinukuha yung paninda. Tapos, pagdating pinapunta ko sa opisina namin. Pagdating sa opisina namin, sabihin mo na lang sa mamayari, papunta sa opisina ko. Doon sa aking opisina, doon sa konkurso. So, nandun yung mga may-ari, yung mga vendors, sinundan yung mga paninda nila. Yung iba matapang. Halos makipagpatayan pa sa akin. Halos kulang na lang, kainin ako ng buo sa sobrang inis nila. So,
kinausap ko sila. Sabi ko, kami ay inuutusan lang ng pamunuan ng kumpanyang pinagdudutihan namin. Kung hindi namin susundin ang mga utos nila, kami naman po ang magugutom. Alam ko po ang kalagayan nyo. Naghahanap buhay o kayo. Tulad din namin naghahanap buhay. So sana magsalubong tayo. Kaya ko pinakuha ang paninda nyo para dito sa opisina, harap-harapan tayo, mukha sa mukha, na sa susunod, kung may mga malupit kaming hakbang, ay hindi nyo na kami masisisi. Ako naintindihan ko kayo dahil isa rin akong halos hindi makakain. Isa rin akong halos gumapang sa lupa dahil wala akong makain nung dumating ako na Maynila. Kaya naintindihan ko kayo, ramdam ko kayo. Pero kung hindi ko naman gagampanan ang aking trabaho bilang security officer sa area na to, paano naman po yung mga anak kong nag-aaral at umaasa sa akin na pinapakain ko? Ako naman po ang mawawalan ng trabaho. So itong paninda nyo, ibabalik ko sa inyo to. Pakitang tao lang yun na kinuha ko yung paninda nila. Kasi nga, para nga madala. So yung mga taong nakita na kinuha namin yung paninda nila ay sobrang galit. Kasi nga, ang lupit nga daw namin mga gwardya. Pero sa totoo lang, strategy ko na lang yon para mahiya naman yung mga vendors. So pinapunta ko sa opisina, ibabalik itong paninda nyo, itinda na lang ninyo sa area na pwede kayo. At sana hindi na tayo magsalubong sa susunod. Sana, kasi kinuha ko yung pangalan nila, ni-record ko sa logbook. Nilipot ko sa logbook ko ba? May logbook, officer logbook kami. Nandito yung mga pangalan nyo, nakalagbook kayo. Once na ma-encounter natin kayo ulit, huwag niyo na akong sisihin kasi naka-record na ganito. Pinapirma ko sila kasi tinunover ko yung paninda nila eh. Tinunover ko, pinapirma ko na katunayan na binalik ko kasi sa susunod na mag-encounter kami at may magmamatigan sila sa ulo nila, ay meron akong panghawakan na, sir, nagbigay na po ako ng final tinatawag na warning dyan sa mga yan para hindi naman po sila makuhaan. So nagsipirmahan, yung iba talagang kahit na anong pakiusap mo, anong diplomasyang ginawa mo, masama ka pa rin sa tingin nila. Yun guys. Kaya yung mga gwardiya napapasama ang tingin kasi nga sobrang tigas ng ulo at kulit ng mga ibang mga vendors na kung hindi mo lagyan ng pangil ay hindi talaga susunod yung mga yan. So ito na nga. So pinapirma ko. Pag lagyan ng pirma, sa susunod na mga araw, operation na naman kami. Pag nandyan kami, parang alam nilang lalabas na kami at mag-robing, umaalis sila. Pero pag umaalis na rin kami, babalik na rin. Tapos, nadadaanan nga ng mga boss namin. So sabi ko, sir, pwede ba kami mag-detail ng gwardiya doon sa labas para mabantayan? So, nag-detail at yun, na-clear nga namin yung area namin. Pero ang tagal at noong panahon na yun, pag umuwi ako talagang, may dala rin akong panabla. Kasi alam ko, mukha sa mukha na kami. Kung tandaan nila yung mukha ko, tapos uuwi ako, aabangan nila ako dahil ako nga yung kontrabida sa paningin nila. Diba? At least kahit papaano, may panabla ako. So, nagdadala talaga ako ng panabla. So, kung panahon na yung kung mahuli ako ng pulis, bakit may dala kang ganito? Yun ang magiging katwiran ko, sir. Naging officer kasi ako nito at maraming ko. Kasi, hindi rin ako magpapakampante na hindi ako magdadala ng panabla. Lalo na kung pag-uwi ko, minsan nahirapan ko sumakay, napapadaan ako dun sa medyo alanganing alanganing mga kanto. Nakakasana ako. May plano na ako kung may biglang wag lang yung baril kasi pag baril, wala na tayong laban doon. Maok talaga agad tayo. So, ganun po yung ganun po. Kaya kung binigyan ng reaction to, kasi nga, yung ibang tao, simpati agad ang tinitingnan. Hindi nila tinitingnan na may trabaho din po ang gwardiya na ginagampanan. So, yung mga medyo malupit na galaw ng gwardiya ay individual na na po yun. Diskarte ng gwardiya. At tulad ako, dahil nga Bisaya ako at halos wala nga rin ako makakawin sa Manila, hindi rin ko rin makayang
mga agrebyado ng mga ibang tao. So hangga't maaari dinadaan ko talaga sa mga diplomasya. Kaya lang may mga strategy talaga tayong gagawin para lang na hindi din maintindihan ng iba. Kaya sa tingin sa iyo, demonyo ka sa tingin nila sa muka, sa pag-iisip at sa kanilang pagkatao. Tulad ng gwardiya sa video, talagang malupit yung sa tingin ng mga estudyante, kalupitan yung ginawa ng gwardiya. Kasi nga kinuha yung paninda, kinumpis ka. So totoo lang, pero yung ibang paninda kinuha ni Manong. Ang kinuha lang yata yung ligayan, binigyan pa rin ng konsiderasyon ng mga gwardiya. Kasi nga siguro ilang beses na rin silang pinagsabihan na maintindihan nyo sana yung na may patakaran talaga rito. May patakaran dito sa area na pinagjujutihan namin. Tulad nga sa mga ibang sa Marikina at doon sa Maykuan, may mga area talaga dyan na bawal ang aso, bawal ang kalat-kalat ng aso, bawal ang mga vendors. Binigyan nila ng ngipin yun. Hindi talaga, wala talagang ganong mga eksena sa Marikina na aso kakalat-kalat dyan sa tabi, kasi nga mayroon silang batas doon na inimplement talaga, may ngipin. Iba kasing kumpanya, nag-uutos lang sila ng kautusan pero hindi nila sinusuportahan ng gwardiya pag may galaw na yung gwardiya. Bagkus pag nakagalaw ng gwardiya, nagkamali ng galaw yung gwardiya, ay maaari pang marireklamo yung gwardiya dahil mali yung galaw. Hindi nila sinusuportahan yung gwardiya sa mga ginawa ng gwardiya yon na ganong mga moves kasi nga utos nila sa kumpanya nila. So minsan yung mga gwardiya napapasama sa tingin ng mga tao. So guys, I hope na itong reaction video na to ay nakita nyo na huwag tayo basta-bastang tinatawag magbigay ng simpati. Kasi tulad nung estudyante, sabi niya, sumama ka rito. Siya mismo, nagmatapang siya. Pumunta din siya sa tricycle, umupo siya doon. Ako, huwag niyo akong hindi niyo ako kilala. Ganun pa siya. Magiging, masasayang lang ang iyong galaw na hindi mo alam kung sino pinaglalaban mo. Dahil lang nakita mo, yung mahirap na tao na nagtitinda doon, na piling mo, inapin ng gwardiya, hindi. Bakit siya nagganon? Kasi nga, pinagsabihan siguro na bawal na dyan, pero ganun pa rin ang ginagawa. So, nakakaloko rin minsan, di ba? So, I hope na maintindihan natin na ang mga security guard ay nagtatrabaho din. Mayroon din ginagampanan ng trabaho na para sumildo at mapakain sa pamilya. Okay guys? So I hope na reaction video lang to guys, no? Reaction, kwentuhan lang para maliwanagan tayo doon sa sitwasyon. So, no guys, kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!